Mm, Good morning, happy Tuesday ba tayo? Happy Tuesday. Look at my view here. Ang ganda. Yes, natapos ng aking vlogging. Yeah. Yung aking ano ba ngayon? Istorya ngayon is regarding my journey, di ba? Behind the scene journey being a professional singer here in the Philippines. Ayan. Ayan. So makikita niyo yung si Inday. Hey. Ayan. Lumipat ako dito guys kasi sa kabila maingay mga doggies. Pag nagre-recording ako na pati mga doggies kumakanta. So that's it for today. See you later on. I'm gonna do the karaoke thing later on. Bye. Good morning! Happy Tuesday. Today is Tuesday. So, tumawid ako dito sa kabilang bahay. Yan, naglilinis si Inday doon. Kasi doon sa kabila, hindi ako makapag-vlog masyado kasi maingay ang aming mga dogs. Ala, bakit nakatungtong dito yung TV? Ayan o, may TV pa nga dito. Ayan o. Oh, may mga ano pa rito. Daming gamit. Ito pa hindi lang namin maiano yung mga decoration kasi siyempre si Matit ang nakakaalam ko saan niya gustong ilagay. Unlike nung kabataan ko pa, mahilig talaga ako mag-ayos ng bahay. Ngayon hindi na masyado. So, I'm gonna start ang iba-vlog ko ngayon guys. May nagbigay sa akin ng idea. Yung mga behind the music journey ko as a professional singer here in the Philippines. May tumatawag sa'yo, Day. So, a lot of people are asking. Siguro. A lot of people are asking, how did I become a professional singer here in the Philippines? To tell you the story, okay ba yung ating background niya? Sa pasensya na kayo, no? Ayan. So, medyo ikinat natin ng konti. So, to make the story short, nag-start po ako na maging singer. I guess, nag-graduate kasi ako 1987, 88. Sorry. So, 1988, nag-graduate po ako ng high school. I studied in Manila. Kasi by that time, my mom was working abroad and then my father naman naka-assign naman siya sa Mindanao. So, habang lumalaki ako, habang nagkakaisip ako, maybe high school, pag-graduate ko ng high school, syempre medyo nagbulak-bulak ako yun ang totoo, no, naging bulak-bulak ako ng konti. So, nag-start akong kumanta at magtrabaho. Yeah, that was my mom, tumawag kay Inday kasi nandito kami sa kabila. So, yun. Wala na tuloy ako doon sa akin chika. What I was saying is, I started to become a singer na nasa banda ako after I graduated high school. So, that was 1988. So, 1988, nag-start na po ako pagkatapos ko mag-graduate ng high school, nagpunta na ako sa auntie ko kasi may auntie ako, yung pinakamatandang sister ni mama, which is nakatira siya sa Pangasinan sa Dagupan. So, dahil na niya na marunong akong kumanta, dinala ako sa Dagupan. So, from Dagupan, doon ako nag-start na kumanta kasi yung auntie ko magaling mag-booking ng mga ng mga pwede maging manager ng isang singer. So, nasa Pangasinan siya, ihinanapan na niya ako kaagad ng work. So, sabi niya, kasi siyempre matagal na siya sa Pangasinan. Sabi niya, may pamangkin ako marunong kumanta, ganito, gano'n. Nagpunta siya sa mga bar, mga hotel, ganyan, doon sa Dagupan. Ini-apply niya ako nang wala pa ako. So, nagulat na lang ako. Siyempre, pagdating ko doon, alam niyo naman ako, siyempre, ang kabataan ng panahon namin, nag-explore din kami.
explore. So, pagka-graduate ko ng high school, sabi ko, gusto ko dito, gusto ko dito, gusto kong kumanta, gusto kong maging ganun. So, in short, nagpunta ako doon sa tita ko sa Pangasinan. And then, pagdating ko doon, pinaayusan niya ako. Dinala niya ako sa parlor, pinaayusan niya ako. Ano yung mag-ayos ka? Sabi ganun, may pupuntahan tayo mamayang gabi. And then, first stop namin is sa Hideaway sa Dagupan City, which is where I met my first co-band member, yun si Alyon. Actually, not only a co-band member, kundi naging boyfriend mo pa siya, naging boyfriend ko pa siya noon, tapos nabuntis pa ako dati. By that time, I'm still dalaga nung nangyari po yun. So yun, nagtrabaho na ako doon sa Hideaway. Ang sahod ko, my wages start at 100 peso or 50 peso. Ayan, 100. Yeah, 100 peso per night dati ang banda. So, magugulat kayo. That 100 peso is a big money. Big enough money before, yung mga 1990s, 80s to 90s, malaki na yung 100 peso. Pag kumikita ka ng 100 peso a day dati, pag nagigig kami, nakakabili na kami ng makeup, nakakabili na kami ng damit, ng shoes, ng pagkain naman namin libre. So in short, nag-work ako doon sa Hideaway bar siya. Tapos mayaman yung may-ari noon kasi parang Chinese. So 3-story, 4-story building yung kanyang stay-in po kami doon. So every night, tumutugtog kami doon from 9 p.m. to 2 a.m. in the morning, pero stay in kami. So yun po ang kauna-unahang banda na napasukan ko when I was in Pangasinan, doon sa Dagupan City. Yeah, but before that pala, na-experience ko rin yung mga concert when I'm still studying in Bulacan. Before that, Dagupan Hideaway na episode. Nag-start muna pala ako doing the concert, ganyan. Pero hindi ako mismo yung nagko-concert. Kinukuha lang po ako ng artista dati na si Mr. T, pero sumalangit naman ang kaluluwa kasi namatay rin. Artista yun siya na nagpa-perform na kumakanta. So dahil magkapit-bahay kami sa Bulacan, so nakita niya, itong batang to, naririnig niya, nagkakaroke ako. Kinuha ako. So doon ako nag-start muna from concert. Nakalimutan ko pa kung ano yung place na sikat sa Manila na sa Ross Boulevard dati. Na doon nag-concert si Mr. T, tapos extra ako. So doon po ako nagsimula na kumanta. Nag-start muna sa concert and then second na episode ko yun sa Dagupan. So mapunta na tayo doon sa Dagupan kasi sandali lang naman akong nag-extra sa mga concert ni Mr. T, di ba? So when I was in Dagupan, ang budget ko po doon ay 100 per day. Bawat entertainer, bawat singer, bawat band member is 100. So, kung kami ay 5, so that is 500 yung isusweldo sa amin na may-ari ng Hideaway. So, doon na nag-start ang aking journey. Tumutugtog na ako doon ng mga ilang months. And then, so sudden, pagka tinatamad ako, there was a time kasi na tinatamad ako kumanta or napapagod na ako. Parang ganun, kasi puyat. Parang ganun. At first, excited ako. Kasi syempre, kumakanta ka na sa banda, di ba? So, there was a time na nag-i-stop din ako. So, siguro mga 4 months ako nagtrabaho dun sa Hideaway. Shout out dun sa mga taga-Dagupan. Hideaway. So, nag-start ako dun siguro mga 4 or 5 months. And then, nagpahinga ulit ako. Nag-break muna ako. And then, after that, nung nag-break muna ako ng mga ilang months, babalik na naman ako sa Bulacan, where my auntie lives. At saka yung lola ko kasi mother ko nga noon, nagwo-work siya sa Middle East. So, yun na. So, nabalik na tayo sa Bulacan, mga mga 2 months, ganyan. Babalik na naman ako sa Pangasinan kung saan na naman ako kakanta. So, in short, umalis ako doon sa Hideaway, nagpahinga ako kasi napagod ako. Alam niyo naman ng teenager dati, di ba? Pag nagsawa ka, ayoko na kumanta ulit. Ay, pahinga muna ako, uwi muna ako. Kung yan, sa home base, uwi muna ako sa Bulacan. Kasi doon yung tita ko nakatira. So sudden, may isip ko na naman, gusto ko na naman kumanta. Balik na naman ako sa Pangasinan. Ang ginagawa ko guys, ang lakas ng loob ko dati, you know. Kunyari, may pera ako. Galing ako sa bahay ng auntie ko sa Bulacan, bigla na lang akong aalis. Sasabihin ko si tita ko, ay tita, nagsasawa na naman ako dito. Gusto ko na naman mag-work. Alis na naman ako. Siguro ang budget ko before I had 200 or 300 peso
or sabihin natin saktong-saktong pamasahe lang papunta sa kung saan na ang destination ko. Malakas ang loob ko ng kabataan ko. Yun lang. I mean, one way lang yung fare ko papunta. So, pagdating ko doon, kunyari, nakarating ako ng Dagupan again. Bumalik ako ng Dagupan eh. Tapos hinanap ko yung mga kasama ko sa hideaway. Wala na si Naal. Wala na. Nalipat na sila ng ibang destination. So, hindi ko na sila mahanap. So, what I did is, pupunta ako, magsasakay ako ng tricycle. And then, sasabihin ko doon sa tricycle, Mama, saan ba dito yung may tumutugtog bukod dito sa hideaway dati? Ano ba yung mga alam mo dito na area na may mga banda? Sabi ko, ganun kalakas ang loob ko dati guys. So dadalhin ako ng tricycle driver doon. Na eto ma'am, dito punta ka, ito ang The Wall, ito ang Charis, sabi niya. Dinala ako sa Charis, ano. Siyempre, upo ka muna doon. Medyo order ka kunyari na isang beer o isang soft drinks, diba? Standby ka muna doon, pinapakiramdaman mo yung bar, kung anong pangyayari ng gabing yon, hanggang sa magdatingan na yung mga banda, ganyan. Then, I will introduce myself, diba? Ay, singer po ako, ganyan. Gusto ko sana mag-audition, baka nangangailangan kayo. Intact, yung oras na yon na pagpunta ko dun sa Charis, susubukan ako kumanta. O, sige, kumanta ka. Okay, pasado ka na. Gusto mo, mag-start ka na ngayon. Start ka na kaagad ngayon na ngayon. Ganon kaganda po yung journey ko dati nang ako nagkakanta pa. Yung on the spot, pag audition ko, natatanggap kaagad ako. So, nagtatrabaho kaagad ako. So, yun, tinanggap ako doon sa Charis, ano? O, sige ngayon, mag-start ka na. Mag-start na ako kumanta nun. Siguro 9 p.m. hanggang 2. May sahod na kaagad ako noon. So, yung pamasahe ko na papunta doon, magsasahod na ulit ako ng pagdating ng alas 2. So, wala nang problema, stay in ako doon. Libre ang pagkain, stay in. So, yan, maliit lang po yung room dun sa Charis, whereas nag-work ulit ako sa pangalawang beses from hideaway na start ako sa Charis. So, nag-stay na naman ako doon mga ilang months, diba? Kasi may mga kabanda ako. Yung kabanda ko doon, si Barbie. Si Barbie, lead guitarist na babae yon, galing din yon ng hideaway, which is first band na nakasama ko. So, nagkita rin ulit kami sa Charis. So, mga ilang months na naman ako doon. And then, after ilang months, sulutan kasi dati ang mga singers at musician. So, pag nakita ka ng mga fellow musician, sabihin, ay, Eka, ayun, kumakanta si ganun dito, susulutin ka, kukunin ka. Sasabihin sa'yo, gusto mo sa Baguio? Gusto mo sa ganito? Kukunin ka. Pero, siyempre, magpapaalam ka naman doon sa mga kabanda mo. Oy, papahinga muna ako, ganyan. Pero, ang totoo noon, lumipat ka sa Baguio. So, ganon kasaya po ang aming mga journey nung ako po ay nagbabanda pa. So, from Charis, nagsawa na naman ako, nag-stop na naman ako, napahinga na naman ako ng ilang months. Uwi na naman ako sa home base, sa bahay ng tita ko sa Bulacan. And then, after pahinga na naman, babalik na naman tayo. So, balik na naman po ako ng Dagupan. Dagupan talaga yung lagi ko pinupuntahan. So, from Dagupan, siyempre, maghahanap ka na naman, nagpunta na naman ako sa Charis, ay iba na yung tumutugtog dito. Gusto ko na naman na ibang location sa Dagupan. So, sasabihin ko na naman sa tricycle driver, Mama, ano pa dito yung mga may tumutugtog na banda? Dinala ako sa The Wall. Yung The Wall, guys, alam niyo yung restaurant siya na nakaano siya sa ilog. Ay, not ilog actually. It's fish pan. So, yung bahay na yun, nakatayo siya sa fish pan. Nandun sa gitna. So, from the fish pan, doon sila nag-build ng bahay. So, ginawa nilang bar, may tumutugtog, may restaurant. So, pag may mga customer po na dadating doon, mamimili lang sila kung anong isda ang gusto nila ipaluto. For example, they love bangus or hito. Ito, sila yung huhuli, and then ipapaluto po nila sa chef. Ganon, yung The Wall na restaurant. Pero, I guess, wala na yata yung The Wall. Kasi that was long time ago. That was 90s, di ba? Ilang decades na yung nakalipas. So, from there, nagtrabaho na naman ako sa The Wall. Stay in na naman. So, the same story na pupunta ka dun sa isang area, ay, The Wall, restaurant. Kunyari, restaurant yan, kakain ka. Order ka isang beer. Ay, may tumutugtog ba dito? Ganun. Ay, pagkagabi. Ay, pwede bang intayin? Siguro mga hapon, siguro ako dumating doon. Ah, sige po. Kasi singer po, kasi ako mag-a-apply ako. Ganon, mag-isa lang akong pumupunta sa isang establishment and then nag-a-apply ako. Ini-introduce ko yung sarili ko and then nag-a-apply. So, in short, natanggap na naman ako sa The Wall, ano?
Ayan, tumugtog na naman ako doon, stay in na naman. So, iba't ibang banda, iba't ibang grupo ang nakakasama ko. More or less, if I'm not mistaken, siguro ang mga nakasama kong banda, less than 20 na group. Kasi iba-iba eh. I experienced before working with the female band, in Dagupan as well, in Lambat. So, the same routine na ginagawa ko. Pag napagod na ako, magpapahinga ako, and then when I come back, I go into different places again na mag-a-apply na naman ako. I introduce myself again. So, doon po nag-start ang journey ko being a singer. So, kaya kami tinawag na professional because that is my profession. That is our profession. Hindi po kami kontisera or whatever. So, being a professional singer means yan po ang aming profesyon. So, pagkagabi, tumutugtog kami, kumakanta kami from 9 p.m. to 2 a.m. in the morning, and then after that, sa sahod na kami. So, yung sahod namin before na 100 a day, that's big enough money before. Nakaka-rent na ako ng bahay, nakakakain na ako, nakakabili na ako ng makeup, ng mga damit. Pero usually, pagka stay out po kami sa mga bar or hotel or pub na pinagtrabahuhan namin, pag stay out po kami, libre naman ang aming pagkain sa gabi, dinner. So, bali, ang gagastusin mo lang na pagkain is umagahan at saka tanghalian. And then, of course, pag gusto mo mag-rent ng bahay, apartment, nakakapag-rent ako ng apartment before, which is, ang rent ng apartment before is 500 peso a month. Diba? Imaginein mo, at 500 peso, makakapag-rent ka na ng apartment. Di ba? Yung parang, yung duplex, yung magkakadikit. Tapos, kumbaga para siyang condo na studio type. So, dire-diretso lang siya na may kitchen. Ay, tumatawag si Karen, may ginagawa ako. May kitchen and then may toilet, and then nandun na lahat. Parang gano'n. So, yan, 500 pesos dati. Gano'n ang ginagawa ko. So, mabalik na tayo. Nandun na tayo sa, sa Dagupan City. Di ba? So, from Dagupan City, balik na naman tayo sa Uno. Pag napagod ako, uwi na naman ako sa tita ko sa Bulacan. Magre-rest ako ng mga ilang months. Kasi there was a time na parang mapipil ko na parang napagod na ako sa kapupuyat. Parang gano'n siya, gusto mo rin magpahinga. Di ba? Although may pera ka nun. And then, uwi na naman ako sa Bulacan. And then, next target ko na naman again is La Union. Kasi naikot ko na po ang Pangasinan, La Union, and then Baguio. Yung tatlong area na yan. Including the Cabanatuan City, nalibot ko yun. So, yun. Next step ko naman is, napunta naman ako ng Baguio. Paano ako napunta ng Baguio? Ito naman. At first, bumalik ako, I work in sa season Pangasinan. Kasi ganun talagang ginagawa ko guys, kahit na even if I don't know the location, yung mga ganun, syempre nakasakay ka sa public transport, diba? Uy, maganda itong lugar na to, this is season Pangasinan. Uy, may tumutugtog ba dito? Mga ganun. Syempre mag-i-interview ko sa mga tao. Ay, meron, may mga banda dyan. Ganun, diba? Bababa ako doon sa istasyon ng bus na. Tapos maglalakad na ako, titignan ko yung area. Sabihin ko, uy, ang ganda dito ha, maraming mga bars, di ba, mga pub. And then, iisa-isahin ko na yon, saan dito yung may banda, ganun. Intay muna ako ng oras, how many hours ako na nando doon. Kasi gabi pa, usually, 9 p.m. start nila eh. Pero sa season Pangasinan before, mga 8, ganyan, 8, open na sila. So that is what I did sa aking previous journey being a professional singer here in the Philippines. Yan. So, nasa season na ako. By that time, the same pa rin ang budget namin, which is 100 peso. So, libre pa rin ang pagkain. At the same time, while we are working on that bar sa season, may mga outings pa po kami na sides. Side kita means outing is we are performing or nagtutugtog po kami sa mga fiesta, peace ang English ng fiesta, birthday, coronation night, yung mga ganyan ba, yung mga debut, mga wedding. So we are being hired, yung mga ganong occasion.
So pag mga ganong occasion, medyo malaki ang bayad namin. By that time, 1,000 a night. So that's big money. Imagine that ang sahod lang po namin sa bar or sa club na tinutugtugan namin is 100 peso per night, which is pag ini-hire po kami at tumugtog po kami sa mga special occasion event, they pay us 1,000 each. Kasi kunyari 5 po kami, 4 ang rhythm section, lead guitar, bass guitar, drummer, keyboardist, and then 1 singer, so that is 5. But mostly dati, 2 singer. So 6. Minsan pwedeng 8. So 6, 7, 8, or 9. Kasi 6 na kami. Kunyari, rhythm section is 4 plus 2 singer is 6 plus 3 blowing. What is blowing? Blowing is saxophonist, tenor, alto, at saka yung trumpet. So 3. So 9 kami lahat. So yung 9 na yon, 9,000 ang bayad nila sa banda pag ini-hire nila. Dati, tutugtog ko sa fiesta, birthday, debut, or whatever. So, they pay 9,000 peso. So, tagwa 1,000 po kami. Malaki na yung 1,000 peso dati nakita namin. Kaya, masarap po yung trabaho namin dati, nung mga decade, 80s, 90s decade, malaki po ang kitaan ng mga banda. Unlike po ngayon, now, here in the Philippines, ang mga kita po ng banda ngayon, they are not performing nightly. They are only performing by schedule, kasi medyo hindi na uso ang band ngayon. So, ang in ngayon is nagsusolo na yung mga singer. Just like what I'm doing here on my YouTube channel. I have a gadget at home. Meron akong 3 cellphone. I have a sound card. I can play a music by my own. And then, I'm singing there live. So, nagkakapera din ako ngayon doon. So, ngayon, ganyan na po ang generation today. Na hindi, kasi syempre, sa panahon ngayon, when you hired a band, magbabayad ka ng magkano, 1,000, 9,000. Di ba, mahal-mahal. Unlike when you hired 1 singer and then meron na siyang gamit, mas makakatipid ka. So, in short, hindi na po uso ang pagbabanda. There are certain places na meron mga banda but very seldom. So, dito sa Cagayan de Oro, siguro 2 establishment na lang yung may banda and then alternately pa ang kanilang schedule. Unlike our panahon before, 80s and 90s, nightly talaga kami nagpe-perform. Alam nyo ba guys, tapatan pa kami dati. When I was working in Pangasinan, even in Dagupan or any parts of Pangasinan at saka sa La Union, yung bar, magkakatapat po sila. Dito kami tumutugtog. Dito si Debbie, yung kaibigan ko na friend ko na rin. Ay, friend ko pa rin hanggang ngayon. So, nung decade, 80s, 90s, friend ko na siya. Magkatapat lang yung bar namin. Kaya kami naging magkaibigan, tawiran lang kami. So, yun ang pagkakaiba po ngayon. Yung generation ngayon at saka generation noon, dati, napakadaming schedule ngayon, pahirapan na. Kaya mostly ngayon po ng mga entertainer, mga musician, especially pag medyo nagkaedad ka na, ang hirap na po namin kumuha ng schedule dito, including here in the city. Kasi marami ka ng kakompetensya and there is a lot of singers, na mga younger singers na, di ba? Pero syempre, hindi pa rin nila pagpapalit yung mga, may mga edad na. Kasi pag may mga edad na mga veterana na yung mga yan, they got a lot of experience. Just like me, marami na tayong experience sa music. So, I started working in the band 1988. So 88 until now. So ilang taon na yung 35 years. So yun. Marami na kaming experience, iba-ibang klase ugali ng tao yung nakasama namin, iba-ibang ugali ng mga band. So yun. Until napunta na nga ako ng Baguio. Let me continue the story. Nasa Baguio na ako. That is one of my favorite places na nag-work in Baguio. Kasi in Baguio, ang ganda ng weather, ang lamig-lamig, hindi ba? When I was in Baguio, naliligo kami sa 1 linggo, 3 3 times a week. Kasi ang lamig-lamig. Ang hirap magpatuyo ng damit. Pag sinampay mo yung damit mo dyan, ang tagal kasi nga, ang lamig-lamig sa Baguio. So, sa 1 linggo, 3 times a week lang kami naliligo. Yung mga kagrupo ko sa Baguio dati, buhay pa naman sila ngayon. Nakikita ko pa sila, di ba? Si Roderick, yung drummer namin.
iba na yung work nila, gano'n kasi siyempre medyo nagkaedad na kami. So, pag nagkaedad na po, it doesn't mean na hindi mo na kaya magbanda. Kaya pa nila. The thing is, yung puyat, hindi na namin matagalan yung puyat kasi ngayon, alas 8 pa lang naghihikab na. alas 8, alas 9 pa lang puyat na kami. 'Di ba? Kasi hindi na namin to panahon eh. Nung panahon namin, kalakasan namin, kahit napuyat araw-araw, ang dami namin pera dati guys. Imagine that. So, one of my favorite place na napasukan ko, na napagtrabuhan ko is Baguio City. So, in short, nag-work din ako doon. Stay in din kami. Ilang bars yung tinugtugan namin doon? 3. Chaparral, Carols, Orange Country. May isa pa, nakalimutan ko na yung pangalan sa Tagal. So, dati, stay in kami doon. Pero pagka gusto mo na siyempre ng privacy, iba kasi pag stay in ka, magulo, may mga waitress, may mga waiter, may mga cook kasama mo doon. So, pag gusto mo matulog, hindi ka makatulog kasi maingay. So, we decided to get our own apartment. So, yung banda ko, naghanap kami ng apartment doon sa Aurora Hill. Diba? Nag-rent kami. Ang apartment dati parang 1,000 lang a month, guys. Oo, dati 500 a month nung nasa La Union ako, and then there was a time when we were in Baguio, so we pay 1,000 peso per month for the apartment to rent. So yung apartment na yun, 2 bedroom, 3 bedroom, may toilet, may kitchen, so napakagandang experience yung mga na-experience ko when I was on my generation. So in short, doon kami sa Baguio, ang sarap ng pandesal sa Baguio, hindi ko makakalimutan yan. And there was a time pagka magde-day off kami, siguro sa isang linggo, siyempre 7 days. 7 days a week, hindi ba? So, 1 day doon ang aming day off. Eh, yung mga kasama ko, meron doon mag-asawa, so magka-partner. Mag-isa lang ako nanonood na sine. Pag day off ko sa Baguio, bibili ako ng popcorn, papasok ako sa sinihan, mag-isa lang ako nanonood. Pag uwi ko, dadaan ako dun sa ukay-ukay, ang ganda sa Baguio guys. One of my favorite place is Baguio. Sabi ko nga sa sister ko, magandang tumira sa Baguio, gusto ko sa Baguio kasi malamig. Malamig kaya ang Baguio, parang feeling mo nasa abroad ka. Ang sarap-sarap dun, sana matira kami dun. Sana bumili dun ng property yung kapatid ko para matira kami. Kasi now, we are in Mindanao. So, warm weather dito. Gustong gusto ko talaga ang Baguio. Yan lang, nakakatakot lang dun guys, pagka lumindol. Kasi pagka lumindol, nasa taas nakakatakot. So, yon, that is my story naman, journey in Baguio. So, ganun lang ang routine ko. Paikot-ikot. From Pangasinan to Baguio to Cabanatuan City. Sa Cabanatuan City, nagtrabaho din ako dyan. So, there was a time na naglalaylo din kami. Kasi napagod kami. It doesn't mean na naglaylo ka is wala ng work, walang mapwestuhan, or walang outing. Outing is yung fiesta, debut, kasal, yun ang tinatawag po namin na outing. So, hinahire po kami, tapos pupuntahan namin area, tumutugtog kami doon. So, yun. So, in short, nag-shortcut ako, napunta na ako ng Cabanatuan, diba? There was a time na napagod din kami, gusto din namin maglaylo. So, mag-stay kami dun sa kaibigan ko sa Season, Pangasinan, si Kuya Notnot, hello Kuya Notnot. May family na rin siya. Kasi yung si Kuya Notnot, wala siyang kapatid na babae. So ako, tsaka yung sister ko si Mate, paborito niya kasi wala siyang kapatid na babae. So nag-stay kami doon, probinsya. Maganda yung bahay nila, bukid. Mga ilang months, 2 months, sabihin natin. So 2 months, wala kaming tugtog, pahinga muna kasi may pera naman kami. So yung pera namin, inuunti-unti namin. Pambili lang naman namin ng kape, ng yosi. Yun lang, kasi libre naman kami ng pagkain doon kala Kuya Notnot. Kasi magbubukid ang mama at papa niya. So, wala kaming problema sa pagkain pag tumira kami sa bahay niya kasi libre. So, in short, yun lang ang gagastusin mo, kape mo lang at saka sigarilyo. So, pagka nandun kami sa kanila, magbabakasyon kami ng mga 2 months, magmi-meeting ulit kami ni Kuya Notnot. Oy, ano na, nainip na tayo, magtrabaho na naman tayo kasi 2 months na tayong bakante, di ba? O, tara. Akit na naman kami, hanap na naman kami ng area. So there was a time na si Kuya Notnot kasi is nagpamilya na, may mga anak na siya, may asawa siya, so hindi na siya makapagbanda. Kuya Notnot is bass guitarist. He is a close friend of ours. Yan. So I decided, ako na lang mag-isa. So sabi ko, sige kuya, iwanan ko muna ako yung mga gamit ko dito sa bahay mo. Yan. Mga damit, mga pang-outfit, yan. And then I decided to try sa places na hindi ko pa napupuntahan, which is Cabanatuan City.
So, nagpunta ako doon with the cousin of Kuya Not Not. Ano yan? May nahulog na. Yung kapitbahay namin maingay. Naglilinis ng kaldero. So, si Adonis at pangalan nun. So, ano ng cousin ni Kuya Not Not, which is, the name is Adonis. So, siya yung sumama sa akin kasi syempre babae ako. And then, I will be traveling from Pangasinan all the way to Cabanatuan City, which is, I don't know the place yet. So, syempre, observing ka pa. Malakas talaga ang loob ko noon, guys, nung bata pa ako. Kahit na mag-isa lang ako, basta may pera ako, saan kaya dito yung ano, ito yung ano, malakas ang loob ko. No, hindi katulad ngayon, hindi na ako lumalabas na mag-isa. So, yan. Kasama ko si Adonis dati. Same routine. Mag-a-apply ako, kakanta ako, tatanungin ko yung tricycle, saan dito yung may bar, dinala ako sa Kathmandu. So, sa Kathmandu na yun, kunyari, order muna kami ni Adonis, tag-isa kaming beer. Friend ko lang po yun si Adonis. Sinasamahan lang niya ako parang bodyguard. So, yan, halika na, inom tayo, Adonis, ganyan-ganyan. Tapos, i-introduce ko na yung sarili ko, and then mag-a-apply na po ako. And then, by that night, nag-apply ako, natanggap naman kaagad din ako. So, after that performance ko doon sa Kathmandu, sabi nung manager, sige, tanggap ka na, pwede ka na mag-umpisa ngayon kung gusto mo or gusto mo bukas. So, yung araw na yon na pag-audition ko, diretso, diretso na ako nag-duty. So, pagkatapos na may sahod na ako pag uwi ko, di ba? So, kinabukasan noon, syempre, nag-perform kami doon, kasama ko si Adonis, naka-stay kami doon sa may-ari ng Kathmandu, which is, ewan ko kung ano ba ibig sabihin ng Kathmandu is that a Japanese, hindi ko alam kung ano. Basta Pilipino na half yung may-ari ng Kathmandu sa Cabanatuan. So, that's the story. So, kumanta na ako nung gabing yon, sumahod na ako. So, nag-stay muna kami ni Adonis noon ng one night. Kasi wala kaming tutulugan, di ba? Kinabukasan, dahil natanggap na ako, magta-travel ulit ako kahit puyat ako. Kasama ko naman si Adonis. Magta-travel na naman ako to get my gamit kay Kuya Not Not. So, from Cabanatuan to Pangasinan, babalik ako, kukunin ko yung aking mga damit. Damit, mga outfit. Kasi wala akong dala, guys. Yun lang suot ko. Yun lang. So, yun. Kinuha ko na kay Kuya Not Not yung aking gamit, diba? Mga shoes, everything, lahat-lahat ng gamit. Hahatid ulit ako ni Adonis sa Cabanatuan. Diba? Kung saan bar ako kumakanta sa Kathmandu. So, nag-stay muna ako doon ng mga, sabi natin, 1 week. Kasi yung 1 week na yon, maghahanap pa po ako ng titirahan or apartment. And then, doon na po nag-start naman yung journey ko ng Cabanatuan. Kasi nung nandun na ako, nakahanap na ako after 2 days or 3 days ng apartment, which is first kanto lang kung nasan si Kathmandu. Narito si Kathmandu, maglalakad ka lang dyan ng konti, tapos may kanto dyan, yun na yung Kapitan Berong Street. So, di ba, doon ako nagtrabaho. Doon ako tumira with my sister na. At saka yung mga ibang experience natin, nagkaroon tayo ng boyfriend doon, etc. So, that is my story, guys, about being behind the music, my journey as a professional singer here in the Philippines. Until, part 2 na yun ha, yung from here in the Philippines, nakapag-asawa tayo ng British, and then I went to the UK, di ba? So, dun sa UK, kumanta rin tayo. So, I will do that sa aking second episode, di ba? So, thank you for watching. Lumipat lang talaga ako dito sa kabila para mag-recording. Thank you. See you sa aking next vlog. See you later. I have live later on karaoke. Thank you.